Hello guys! Good morning, good morning! Ngayong araw ay June 30, 2026. Huling araw ng buwan ng June. So ayun guys, gigising tayo ng maaga para mag-asikaso sa ating estudyante. Siyempre kahit mag-isa, kinakaya natin. Kasi nga po pala yung tatay nila ay wala dito. Naka-stay yun sa malayo. So tayo muna ang magpapakaulirang ina. So ayan nga, kung nakikita nyo, kinakalabit-kalapit ko na si Kyo, giniyuyog-yog, ginigising. Yan sabi ko sa kanya na papasok na. Pero ang hirap niyang gisingin dyan kasi hindi siya natulog na tanghali. Yan, tingnan nyo guys, ang sarap pa ng tulog niya. Lalo na malamig ang panahon, may pag-ulan-ulan po kasi dito. So yun, bumaba po muna tayo para maghanda ng aming pang-umagahan. Kasi baka pag nag-stay pa ako kung kakagising kay Kyo, baka wala na tayong magawa niyan. Kaya ayan, hugas-hugas muna tayo ng kaldero niyan. Pagpasensyahan nyo na po yung kaldero namin na maitim ang puwet. So ayun, pagbukas ko ng kalan, may nakita akong ipis. Kaya naman tinatry ko siyang targetin. Pero dumampi po sa kamay ko. Di ko na siya nakita kaya di ko na hinabol. Bahala na siya dyan. Pagkatapos ko po dito, aakyat na naman ako sa taas para gisingin si Kyohei. Kaso ang daming talukbong. Grabe, ang sarap ng tulog niya. Binubulungan ko na siya dyan. Sabi ko, ikaw kasi hindi ka natutulog ng tanghali. Ang sarap-sarap matulog eh. Pero sa wakas naman, napabangon din natin yun siya dyan. Kung makikita nyo, ayan, bababa na siya sa aming matirik na hagdan. Bawang gising yung mukha niya, halata. Diretso siya dyan sa CR para umihi. Pagkatapos nga maluto na aming pangumagahan, nagsabay na kami ni Kyo ay kumain. Diyan, nagtatanong siya bakit daw may camera. Sabi ko naman sa kanya, wala lang, vlog lang. Di ba gusto mo naman mag-vlog tayo? Sinabi niya po kasi sa akin yun eh. Ang problema, yung cellphone kasi namin isa ay nasira. Nahulog ng maliit kong si Kreya dun sa sabaw na kinakain namin. Ayun, pagkatapos kumain, pinaligo ko na si Kyohei dyan. At ako naman, ito, naglalagay ng kilay. Nag-eme-emehan para naman mukha tayong tao pag lumalabas. So yun, kapag nagkikilay ako dyan, tinitignan ko maigi kung pantay talaga. Kasi minsan yung isa paling eh. Pagkatapos nagkilay, lipstick naman na maliit lang. Lip tint. Yan, dampi-dampi. Okay na yan. Pump up. Ito naman, hindi ko na napakita na nagsariling sikap to si Kyohei na magsuot ng uniform niya. Sinuotan ko na lang siya ng medyas kasi pag nagsuot siya ng medyas, paling na paling din eh. Pagkatapos, binigay ko sa kanya yung pulbo para magpulbo. Kaso naalala ko, hindi nga pala siya marunong kaya dinulungan ko na rin siya. Pagkatapos, ginawa ang nightad at hinagis sa kanya. Ayan, sinuot niya at konting ayos-ayos. Sabay sayaw-sayaw. Tapos kay Kyohei, akit naman tayo para kuhain si Kreya. Yan, kung makikita nyo siya guys, ang sarap ng tulog niya dyan. Ayaw niyo bumangon, tinatamad daw siya. Bubuhatin ko na siya dyan, kaso kahit buhatin ko, kung nagpupumiglas talaga. So ayun, kinausap ko siya na tara na, maghatid na tayo kay Kuya Wewe. Yan, basta sa pilitan na lang pagbuhat sa kanya. Pagbaba namin, nakahanda na si Kuya Kyohei, dala yung basurang itatapon namin malapit lang po sa school. Ayan si Kreya, nakachinelas at nakasombrero na rin. Maulan po kasi dyan. Hugas-hugas ng paa, marami din po kasi yung chinelas, hindi na po namin pinapasok sa gabi. So ayun po, nasa school na po kami. Hindi ko na po nakuhaan ang paglalakad namin. Ang hirap po kasi kung may hawak pa akong cellphone at mag-video. Lalo na at dami po namin dala-dala. Sinuot ko na yung bag ni Kyohei dyan para magpaalam sa amin dahil aakyat na siya. Yung si Kreya ang umingiti, ang cute. Sabi ko kay Kyohei dyan, mag-kiss na kay Kreya at magpaalam na. Siyempre ako din, kailangan ko rin na kiss.
sinabi ko sa kanya yung mga payo na lagi ko sinasabi sa kanya na mag-aral mabuti, unahin muna ang mga pinapagawa ni teacher bago ang daldal. So yun, siya na lang mag-isang umakyat. Sabi din po kasi sa GC, bawal na daw po yung mga magulang na umakyat. Kasi po dahil din po sa mga nangyayari sa panahon. Bye-bye! Pagkahatid, syempre, balik bahay na kami ni Crea. Yan, lakad-lakad po siya. Araw-araw na po kami ganito. Wala rin po kasi mapag-iiwanan kay Crea. Lalo na ang kanyang tita ay OJT na rin po. So, kami na lang po talaga araw-araw kasama tong maliit na tong hatid kay Kuya Wewe at Sundo. Nakakapagod man pero kinakaya. Inisip ko na lang po na exercise to sa araw-araw, lalo na sa umaga namin ginagawa na exercise yung mga muscle namin sa paa. Kaso nakakaugat din sa paa kasi ito laging buhat-buhatin, lalo na pag umuulan, ang hirap niyang buhatin. Tapos may iba pa akong bitbitin, payong, books, sa bag ni Kyohei. Sa lunch bag naman, kahit si Kyohei na lang umawak po nun. Ayun guys, andito na po kami sa eskinita namin sa Block 9. Si Crea dito, ayan, alam niya na uuwian niya kung saan yung direction. Sobrang putik, sobrang basa ng mga sahig gawa ng umulan. So ayan, ito na po yung bahay namin na half concrete at half na bakal. Ayan, bago lang po pagawa namin sa taas. Kasi po yung dati po, sobrang bulok na po. Halos parang magigiba na po ng bagyo. Kaya nagdesisyon kami na kahit kulang po yung budget namin, basta mapagawa lang po. So ayan nga po, nakauwi na kami ni Crea sa aming bahay. Pag-akyat namin, grabe, higa agad siya. Hikab na hikab pa. Bitin na bitin po kasi tulog niya. Ang sarap po kasi matulog pag malamig, diba? So ayan po, hanggang dito na lang po. Bye-bye!